Yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan. Diba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso. Na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Inihayag ngayon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na pawang paninira lang sa kanya ang ginawa ni Senator Jinggoy Estrada sa imbestigasyon ng PIDEA leaks at hindi talaga nito pakay na pag-usapan ang tunay na issue. Ako sasabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ito ang mga katagang binitawan ni former PIDEA agent na si Jonathan Morales matapos ang ginawang pagtatanong sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada sa ginawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong nakarang araw. Sa nasabing hearing kasi, paulit-ulit na binabanggit ni Senator Estrada ang background ni Morales, kaugnay sa serbisyo nito sa pambansang pulisya at sa kung papaano ito nakapasok sa Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And you were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. One- Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung exactong dokumento, Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko, sir, dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, Kung no? hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, Ayon kay Morales, wala anyang nakuhang magandang impormasyon ang senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PIDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sumisinghot ng white powdery substance. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba, mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko. Wala akong nakukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, paano ko ma-extract ang information kung aanuhin ko yan? Wala akong makukuha. Diba? Ayon pa kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako eh. Unang-una gusto ko nga linawin. Akusado ba ako? Suspect ba ako? Diba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa PIDEA leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Dagdag pa ng dating PIDEA agent na kung balak lang anya itong sirain ang Pangulong ng Bansa, dapat ay noon niya pa ito ginawa, noong tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo noong 2022 elections. Kung ako, gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016, nagsalita na ako kung kani-kanino o doon sa mga kalaban niya. Di ba? Nung taong nandyan sa report na yan. 2022,
nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Nilinaw rin ni Morales na hindi pa siya nakukulong kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paliwanag pa nito, bilang isang alagad ng batas, normal lang ang magkaroon ng kaso dahil mayroon talaga silang nasasagasaan dahil sa pagpapatupad ng batas. Wala po akong conviction. Ang totoo niyan, bilang alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po yun lang po ang pagpipilian mo talaga dahil magpapatupad ka ng batas. At sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang, may magagalit talaga sa iyo. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na hindi siya mapagkakatiwalaan, ay ito ang naging sagot ng dating PIDEA agent. Dapat pagka ikaw ay isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan, 'di ba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso. Na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Bumuelta rin si Morales patungkol sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na pawang hearsay lang ang mga dinalang issue sa Senado. Ayon kay Morales, magkaiba ang utos sa hearsay lang. Anya, kaya hindi natuloy ang operasyon sa paghuli kay Bongbong Marcos noon. Yon ay dahil sinunod niya lang ang utos sa kanya nang nakatataas sa kanya. Yon ay instruction at hindi hearsay. Ako, nung kausap ko yung aking opisyal at yun ang sinabi, sabi nga niya, naniwala ka naman. Sino gusto niyang paniwalaan ko? Yung janitor. Ang kausap ko, number 3 man ng PIDEA. Assistant Secretary, Deputy Director General for Operation. Hindi ko paniniwalaan. So, hindi yung hearsay? Hindi po hearsay. Totoo po yung kausap ko po mismo, yung aking Deputy Director General for Operation. At yung sinasabi na yun ay sinusunod namin. Kasi pinagkatiwalaan po ng presidente yan Inappoint ng presidente. Sabi pa ni Morales, ang dapat anyang ginawa ni Senator Jinggoy ay ipalabas kung gaano kalihitimo ang dokumento, kung tunay ba ito o hindi. Dahil ang naturang dokumento anya ay pilit na itinatanggi ng mismong PIDEA dahil ang kasalukuyang namumuno sa nasabing ahensya ay itinalaga mismo ng Pangulo na siya ring subject sa investigasyon. Ang ebidensya dapat lang i-authenticate nung kung sino yung sumulat o yung pumirma. Yung pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate yan ako kasi ako yung gumawa Sinasabi ko nga ako yung nag-imbestiga, ako yung dinideny lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Yun po yun. Dahil sa mga nangyari at ang estilo ng pagtatanong sa kanya sa Senado, hindi maiwasan ni Morales na matakot. Kanyang opinion po yun, Siguro talagang ganun po yung abot ng kanyang ng kanyang pag-unawa bilang isang politiko, sinasabing halal ng bayan. Pagka ganun po yung abot ng ng kaisipan ng isang halal ng bayan, nakakatakot. Sa kabuuan ng hearing, sinabi ni Morales na paninira lang sa kanya ang tunay na pakay ni Senator Jinggoy Estrada. Una, talagang napansin ko talaga character assassination na yung ginawa niya, At wala siyang talagang inatupag, kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Ayon naman sa post ni Jay Sunza, believe talaga ako kay Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito, Vice Chairman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs. Wala siyang kagatol-gatol sa pagsira sa credibility ni former PIDEA investigator Jonathan Morales sa Senate hearing kahapon. Wala ikang kredibilidad ito, Morales, kasi tad-tad siya ng mga kaso sa iba't ibang korte.
Excuse me po, oo nga sir. May dalawa pa nga siyang pending case sa San Fernando City, Pampanga. Hindi siya katulad ninyo sir. Convicted na, anya Jay Sunza. Narito ang pahayag ni Attorney Trixie Angeles. May mga tinatanong si Senator Jinggoy na bakit daw hindi naaalala ni Mr. Morales lahat. So when he was asking, he asked about yung line of questioning niya ay tungkol una dun sa Rizal Tower Building, kung 4C ba yan or 46C. Tapos tinanong niya, kanina unit yun? Sabi ni Mr. Morales, hindi ko po alam kasi hindi nag-materialize na yung op, which is correct. Sabi niya, syempre, ano niya malalaman? Diba? But he was able to indicate that yung difference ng 4C na yun at 46C ay in relation to to what was, can be explained because it was simply a typo. Naakusahan siya ni Senator Jinggoy na yun nga, bakit gano'n, yung mga ibang detalye hindi mo alam, pero naaalala mo certain things. Gusto ko lang i-point out na ayon sa Korte Suprema, ang memory po kasi can be faulty. Talaga, human memory is actually faulty. That's why, most of the time, if there is a document that can be referred to, then the document po usually ang iiral. Dahil nga, posibleng nakakalimutan natin talaga ang ilang mga detalye. And so, yung biniblame ni Senator Jinggoy is actually human nature. Merong line of questioning si Senator Jinggoy na nagsasabing, sino nagsabi sa'yo nun? Yung tungkol daw sa ang nagpapatigil ng investigasyon, di umano, ay si then Executive Secretary Jojo Ochoa. At si tinanong ni Senator Jinggoy, paano mo nalaman yon? Ang sagot ni Agent Morales ay, sinabi sa akin ni ASEC Gadapan. At sabi naman ni Senator Jinggoy, naniwala ka naman. Sabi niya, syempre siya yung aking superior officer, then of course tatanggapin niya yon. Ang sabi ni Senator Jinggoy, that is hearsay that will not stand up in court. Mali po yon. Okay, I want to make this very clear. Hindi po kasi tinatanong o hindi yung nature ng Senate inquiry na ito ay hindi ukol doon sa whether or not itong mga taong to, i.e. Marisol Soriano and a certain politician named Bongbong Marcos, were actually doing this, di ba? And hindi rin tinatanong kung may totoo yung sinasabi ni Gadapan kay Mr. Morales. Hindi yun yung issue ng questioning. But whether or not these things actually happen, kung sinabi talaga ni ASEC yun sa kanya. So meron pa siyang nire-raise. So he is not testifying on the truth or falsity of what ASEC Gadapan told him. But he is testifying that that ASEC, the deceased ASEC, then told him these things. Nakikita niyo po yung pagkakaiba. So the first is that, totoo ba yan? Tinatanong ni ang Senator Jinggoy was holding Mr. Morales responsible for the truth or falsity of what Mr. Gadapan said. Kasi sinasabi niya, hearsay lang yan. Hearsay daw ni ASEC yung sinasabi ni Mr. Morales, and therefore it will not stand up in court. But that isn't the point. Mr. Morales was narrating his experience. Totoo na kinausap siya. Totoo na ito ang sinabi. As to whether or not totoo yung sinabi ni Mr. Gadapan, hindi yan ang responsibility ni Mr. Morales. Ang sinasabi niya ay ito ang sinabi sa akin. Okay, yan, magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. Medyo mabilis po tayo ngayon kasi actually kaya ako nag-live. Iniintay ko yung 5 o'clock press conference doon sa Maisog. So, but in the meantime, pag-usapan po natin itong nangyari sa PIDEA Leaks inquiry ng ating Senado. So, highlights lang po muna. We will have probably a second live later on para dun sa ibang mga issues that you could raise here that we can answer later on. Okay, ano yung mga pinakabumangga sa isip natin? 2 major highlights for this afternoon's discussion. Number 1, yung pag-include ng pangalan ng unang hinang doon sa testigo nitong si former agent, PIDEA agent Morales. Ang sinasabi niya is after the last hearing, siya daw po ay kinausap, pinuntahan siya sa bahay ng isang, wait lang, yung notes ko na wala. Hindi lang po ha, Romy Enriquez. Ito, pinuntahan siya sa bahay ng isang nagngangalang Romy Enriquez na kaibigan niya. At habang nandun siya sa bahay on about April 30 or May 1st, sinabi ay mayroong nang gustong makipag-usap sa kanya at sabi niya sa introduction niya ay inaareglo siya. So, in the words of Mr. Morales, may nagpunta sa akin sa bahay, ito po ay inaayos ako.
allegedly by the camp of a certain James Kumar and Liza Marcos to a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga Napolcom ito, at ang kapatid po nito ay isang PDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call. Sabi niya, at ako, ayun, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako ay wag nang magsalita. Okay. Okay. Meanwhile, so ito nga yung sinasabi natin, so, dito sa kanyang testigo, may kausap siya. Yung kausap na yon, pinaparinig sa kanya yung three-way conversation between a certain Eric Santiago, or alias Picoy, at saka may isang, allegedly, Liza Marcos. Sinasabi niya allegedly. Dahil syempre, hindi niya nakita because it was supposed to be a video call, pero hindi niya nakita. So, sabi medyo bago yung even Senator Bato was saying bago tong issue na to at nagpatawag siya nung ilang mga tao na supposedly involved dito. Notably, hindi po binanggit ang pangalan ng unang ginang or that certain Liza Marcos na pinapatahimik na lang siya. Habang during that conversation, may mga nabanggit rin tungkol sa pag-unalive. Then, kasi may possibility daw na ma-unalive itong si Mr. Morales. So, what was interesting is, nabanggit po ito during the time na nagtatanong o nagki-question si Senator Jinggoy Estrada, which brings us to our second issue. Apparently, si Senator Jinggoy misappreciates first, the nature of the inquiry, and second, makes conclusions na wala naman po doon. Halimbawa, ang sabi ni Senator Jinggoy, pinatawag, he was talking about, si Mr. Morales was talking about being called to Malacanang by Police Director Felizardo Serapio. Pumunta daw sila sa Mabini Hall. Pinatawag siya doon at pinag-report. Dala niya yung PowerPoint at saka mga documents where he made the presentation for about 4 hours. Ang reason dun sa pagpapatawag sa kanya ay dun nga sa paghuhuli daw, nagkakaroon ng disagreements between Malacanang and the PDEA authorities apparently, or yung mga PDEA agents tungkol dun sa mga hinuhuli nila. And na-instructan daw siya na yung mga hinuhuli nila ng mga trainees ay mga okay naman ng mga citizens. At according to Mr. Morales, ang mga pinahuhuli daw sa kanila ay yung mga piso-piso. That was his term. So, tinanong ni Senator Jinggoy kung ilan sila, so on. Doon sa sa 16th minute, sabi may mga tinatanong si Senator Jinggoy na bakit daw hindi naaalala ni Mr. Morales lahat. So, when he was asking, he asked about yung line of questioning niya ay tungkol una dun sa Rizal Tower Building, kung 4C ba yan or 46C. Tapos tinanong niya, kaninang unit yun? Sabi ni Mr. Morales, hindi ko po alam kasi hindi nag-materialize nga yung op, which is correct. Sabi niya, syempre, paano niya malalaman? But he was able to indicate that yung difference ng 4C na yon at 46C ay in relation to to what can be explained because it was simply a typo. Okay. So, naakusahan siya ni Senator Jinggoy na yun nga, bakit ganon, yung mga ibang detalye hindi mo alam, pero naaalala mo certain things. Gusto ko lang i-point out na ayon sa Korte Suprema, ang memory po kasi can be faulty. Talaga, human memory is actually faulty. That's why, most of the time, if there is a document that can be referred to, then the document po usually ang iiral. Dahil nga,
posibleng nakakalimutan natin talaga ang ilang mga detalye. And so, yung binablame ni Senator Jinggoy is actually human nature. Next. Merong line of questioning si Senator Jinggoy na nagsasabing, sino nagsabi sa'yo nun? Yung tungkol daw sa ang nagpapatigil ng investigasyon, di umano, ay si then Executive Secretary Jojo Ochoa. At si tinanong ni Senator Jinggoy, paano mo nalaman yon? Ang sagot ni Agent Morales ay sinabi sa akin ni Asek Gatgapan. At sabi naman ni Senator Jinggoy, naniwala ka naman. Sabi niya, syempre siya yung aking superior officer, then of course tatanggapin niya yon. Ang sabi ni Senator Jinggoy, that is hearsay that will not stand up in court. Mali po yon. Okay, I want to make this very clear. Hindi po kasi tinatanong o hindi nature ng Senate inquiry na ito ay hindi ukol dun sa whether or not itong mga taong to, i.e. Maricel Soriano and a certain politician named Bongbong Marcos, were actually doing this, di ba? And hindi rin tinatanong kung may totoo yung sinasabi ni Gatgapan kay Mr. Morales. Hindi yun yung issue ng questioning. But whether or not these things actually happen, kung sinabi talaga ni Asek yon sa kanya. So meron pa siyang nire-raise. So it isn't, he is not testifying on the truth or falsity of what Asek Gatgapan told him. But he is testifying that that Asek, the deceased Asek, then told him these things. Nakikita niyo po yung pagkakaiba. So the first is that, totoo ba yan? Tinatanong ni ang Senator Jinggoy was holding Mr. Morales responsible for the truth or falsity of what Mr. Gatgapan said. Kasi sinasabi niya, hearsay lang yan. Hearsay daw ni Asek yung sinasabi ni Mr. Morales, and therefore it will not stand up in court. But that isn't the point. Mr. Morales was narrating his experience. Totoo na kinausap siya. Totoo na ito ang sinabi. As to whether or not totoo yung sinabi ni Mr. Gatgapan, hindi yan ang responsibility ni Mr. Morales. Ang sinasabi niya ay ito ang sinabi sa akin. Okay? He cannot testify on whether or not totoo yung sinabi, thank you kay Jessar, ni Asek Gatgapan. Pero kung totoo na sinabihan siya nun. So yun po yung malaking difference. Sabi ni Pisces 27, may pasigaw-sigaw pa si Jinggoy, akala mo hindi convicted. O nga, no, may conviction nga siya, pero nakaapila. Sabi ni Ma'am Rosie, the nerve of Jinggoy to question the credibility of Morales, of all people, siya pa talaga. So, in fact, sinabi ni Senator Jinggoy during his press conference after the inquiry, sinabi ko na sinungaling siya. Wala siyang ebidensya. Walang makakapagpatunay na sangkot ang mga personalidad na sangkot sila. So what he was saying was, sinungaling si Mr. Morales kasi pinatalabas niya na si Maricel Soriano at si then Senator Bongbong Marcos were involved in a particular incident with white powdery substance. Pero hindi nga po yun yung nature ng Senate inquiry. Ang nature ng Senate inquiry is kung bakit nag-leak yung mga documents na yon. Furthermore, hindi po testigo, hindi po sumasaksi si Mr. Morales kung totoo man o hindi yung sinabi ng informant niya. Ang sinasabi niya is para ma-determine yung truth or falsity ng sinabi ng informant, nagpa-set siya for investigation. Ang investigation na po ang paraan para ma-determine kung totoo yung sinasabi ng informant o kung ito ay masusuportahan ng ebidensya. At kung later on yung ebidensya na yun ay masusuportahan ang isang kaso for violation of the Dangerous Drugs Act.
So, nakikita niyo po yung difference. Dito po kasi, dun sa inquiry, tumatawid-tawid sila sa iba't ibang mga line of questioning. Ang parati nilang hinuhold si Mr. Morales responsible for something that he does not claim to be true. Ang sinabi ni Mr. Morales, simple lang. May informant. Itong informant, kinuha ko yung statement. Base dun sa statement, and allegedly may pictures, nag-file siya ng request for investigation. Itong request for investigation na yun ay dininay. Despite the completeness of that respect, that request. So, nag-raise ngayon ng iba't ibang issues. Number one, bakit nag-leak yung request for investigation na yun? And kung tunay ba yung request na yun o hindi? According to Senator Bato de la Rosa, for him, as far as he's concerned, tunay yung request for investigation. Now, the truth of kung tunay yung document na yun, it does not mean na totoo yung events. Okay? Hindi ibig sabihin yun na totoong may white powdery substance at involved itong dalawang personalities na ito. What it means is that there was a request for investigation and it was denied. The question is, why was it denied? Why was there an order supposedly from the executive secretary na wag ituloy yung investigasyon na yon? One of the conclusions you can draw from that is that it might unearth an actual crime. Yeah. So, yun po yun. Ang problema, itinatawid nga nila, they're making Mr. Morales responsible for whether or not talagang may incident na ganon doon sa sa condominium. That wasn't his point. The point is that he asked for an investigation and it was denied. Therefore, the question is, one, was that investigation denied? And two, can an investigation still be conducted on these two personalities? Because it involves a crime and that crime has not yet prescribed. Okay? Ibig sabihin, pwede pang i-file sana yung kaso na yon. If there are still if it can still be proven using other evidence. Hirap ng patunayan ngayon kung meron actual involved na white powdery substance. Ang crime is no longer the drug use, but corruption. Possibly violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil nga, may posibleng nabayaran, may force, may intimidation, whatever, or malfeasance or non-feasance doon sa PIDEA. Naintindihan niyo na? So it isn't about anymore about whether or not there was drug use, but the corruption that was involved in barring that investigation to begin with. Okay? Tapos, yun nga, kaya maganda na umupo doon si Senator Chis Escudero para i-explain yung ganitong palakad. Halimbawa, di ba, ang sinasabi niya is, parang mali yung konteksto. Bakit parang kino-cross-examine si Mr. Morales on whether or not totoo yung sinabi ni Gadapan. What Mr. Morales was testifying to was that it was Asek Gadapan who told him to stop, and who told him that the person who directed the disallowance of the investigation was from Malacanang. Okay? So bakit siya yung pinapagalitan? Ngayon sabi ni Adrian, Attorney Jinggoy, attorney at large, uy grabe, hindi naman. Pero he misappreciated the nature of the Senate inquiry and what hearsay evidence is about. Ngayon, kapag hearsay, hindi yan necessarily binabar. Okay, kunwari sa hearing, sa court, may nagtestify. Mr. Witness, how do you know that the white powdery substance was actually ganito? Sabi niya, oh, the person who was selling it to me told me it was. So, sasabihin ng objection, hearsay. Sabihin ng nung prosecutor, Your Honor, we are not presenting this evidence as to the truth or falsity of what the persons are saying, but as to the fact that this incident happened.
So, okay, we will allow that, sasabihin ng judge. Ganun po ang nature ng hearsay evidence. Hindi yan kumot, sinabi ng isang tao, ay narinig ko ito, ay automatically barred yan. Ay allow yung evidence na sinabi ng taong to, sinabi ni X, sinabi ni witness, sinabi ni Mr. Morales, Mr. Gatapan told me this. Okay? Hindi sinasabi na totoo yung sinabi ni Mr. Gadapan, sinasabi ni Mr. Morales, siya ang nagsabi nito sa akin. Sabi ni Adoro Bell, kung gusto ni Morales manira, bakit ngayon pa na presidente makakalaban niya? Dapat noon pa. Eto, okay, sige, yan, let's deal with something like that, with that particular issue. Hindi lang po siya. Actually, yung mga tao who are speaking in spite of the dangers to their lives, gain a certain amount of credibility. Halimbawa, di ba? Yung mga tao na nakikita mo na halos walang gain. For example, Attorney Glenn Chong, ang inaaway niya yung administrasyon, inaaway niya very powerful people. At sinasabi, there is no clear gain dito. Sino ang magbabayad sa mga katulad ni na Attorney Chong, ni na Agent Morales? Hindi po nasa poder yung mga taong pwedeng sumuporta sa kanila. The people whose interests lie in his testimony are not people in power, nor are they people who have that much money. Kailangan kung sila po ay magsasabi na hindi ka credible dahil ganito. It isn't about character kasi yun po ang main part ng pag-question ni Senator Jinggoy. Puro yun narinig na natin in the first inquiry, di ba? Ang sabi is, you were suspended, or you were dropped from the rolls. Kailan ka dropped from the rolls? Kailan ganito? Kailan ganyan? All of this natalakay na in the first hearing at na-i-explain na ni Mr. Morales na hindi po nagkatugma yung time na pag-drop sa kanya ng roles, wala pa siyang notice nung time na nag-apply siya. So there is a discrepancy in the date. Kahit sabihin pa na na-drop na siya from the roles, hindi pa considered yun dahil hindi pa niya natatanggap yung kanyang notice. Bukod pa dyan, even if there are existing cases against him, tama yung sinasabi niya na hindi ibig sabihin nun, guilty siya. Dahil nasa saligang batas natin, the presumption is of innocence. Kailangan ang patunayan ay guilt. Kapag may hearing ka, yun po ang time na dinedetermine kung guilty ka o hindi. So habang wala pang pronouncement ang hukuman kung siya po ay guilty o hindi, then he is considered innocent. Pero ang sinasabi ni Senator Jinggoy is, I want to tell you who you are. Let's continue my question. I want to talk to you about who you are. May mga ganun eh. Tapos meron siyang sinasabi na sinungaling siya, which is exactly the line of PIDEA. No, ito yung nakakatawa kasi apparently Senator Jinggoy, based on his own answers sa kanyang sariling press conference, ay naandun para patunayan na hindi totoo yung incident of a white powdery substance, Ms. Maricel Soriano and former Senator Bongbong Marcos. Then Senator Bongbong Marcos. So yun yung punto ng ng mga highlights na pino-point out natin. Ayoko po kasi masyadong magtagal kasi nga may press conference yung maisog and ayoko pong tumawid. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.